nagkakaubusan na umano ng diesel sa ilang pong gas station sa Metro Manila at ilang mga lugar. Sa ilang pong gasolinahan sa Metro Manila, nagpaskil na po ang mga istasyon ng out of stock na karatula dahil wala na umanong supply ng diesel noong weekend. Ganto rin daw ang eksena sa isa pong gas station sa San Jose del Monte, Bulacan. Noong weekend, pumila po ang mga motorista sa mga gas stations para po makapagpakarga bago ipatupad po ang pinangangambahang big-time oil price increase simula bukas. Nagbabalak naman po ang grupong Piston ng Tigil Pasada sa katapusan po yan ng Marso. Sa gitna pa rin po yan ng krisis sa Middle East na nagtulak ng mataas na presyo ng langis. Ang giit nga po ng grupo, hindi sapat ang suportang iniaabot ng gobyerno sa gitna pa rin ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo, lalo na kung wala rin daw balak na alisin ang excise tax at value-added tax o VAT sa langis. Dahil daw sa mga dagdag singil nitong mga nakaraang linggo, higit 40,000 piso na ang nawala sa sektor. Nakikipag-ugnayan po naman daw ang gobyerno sa mga kumpanya ng langis para tiyaking tuloy-tuloy daw ang pag-aalok ng diskwento sa petrolyo para sa mga motorista. Yan po sa gitna pa rin po ng krisis sa petrolyo, bunsod po ng problema sa gitnang silangan. At ayon sa DOE, gusto nilang matiyak na patuloy na makikinabang sa diskwento ang mga PUV drivers, delivery riders at ilang pang mga motorista. Regular din daw po na naglalabas ang DOE ng listahan ng mga gas stations na nagbibigay daw po ng discount at ang mga araw na maaari makakuha ng diskwento. Sa iba pang balita, may ilang shipping companies ang nagtaas na rin po ng pamasahe sa mga biyahe sa dagat dahil din daw sa pagtaas ng presyo ng langis na konektado po sa tensyon sa Middle East. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, may mga operator na nagpatupad na nga po. Naku, eto na, nagpatupad ng fare hike nang hindi dumaan sa tamang proseso. Ipinaalala ng Marina na maaari lamang magtaas ang pamasahe ng hanggang 20% sa panahon ng krisis at kailangang ipabatid muna ito sa publiko. Kinakailangang ilathala ang bagong pamasahe ng 2 linggo bago po ito maipatupad, lalo na sa mga biyaheng saklaw ng iba't ibang rehiyon. Halimbawa nito ang rutang Batangas-Calapan na magtataas ang pamasahe mula 525 hanggang 600 o 723 pesos simula po yan March 23. Ilang pasahero sa Batangas Port ang nagpahayag ng pag-alala dahil sa pagtaas ng pamasahe sa mga biyahe sa dagat. O sige, so mamaya magkakaalaman tayo dito sa isyong ito mga kapatid. Samantala po naman, posible na magtaas ulit ang interest rate ang Bangko Sentral ng Pilipinas kung sumampas sa $100 ang kada bariles po ng langis. Paliwanag po ni BSP Governor Eli Remolona, kung tuluyan pong sisirit ang presyo ng petrolyo, posibleng mapabilis nito lalo na ang inflation o antas ng pagtaas ng halaga po ng bilihin at ito'y lumagpas sa limit ng gobyerno o kanilang target na 4%. Kaya po naman daw, mapipilitan daw ang BSP na magtaas ulit ng interest rates para nga mapigilan ang naturang epekto at maprotektahan daw po ang ating ekonomiya. Noong Pebrero po itinabasa ng BSP ang benchmark rate nito na sa ngayon ay nasa 4.25 basis percent points. Samantala, nagbigay ng babalang isang grupo ng mga magsasaka sa posibleng pagtaas po ng presyo ng mga produktong agrikultura. Sa gitna pa rin po yan ng krisis na nangyayari ngayon sa Middle East. Sa panayam pa rin po ng programang ito, ipinaliwanag ni Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor na malaking bahagi ng patabang ginagamit sa bansa ay iniaangkat mula po sa ibang bansa. Anya, kung tataas ang presyo ng langis at maipit ang supply ng natural gas na sangkap po ng urea fertilizer, magmamahal ang presyo ng fertilizer at mas malaki ang magiging gastos ng mga magsasaka sa pagtatanim. May epekto rin daw ito sa mga mangingisdang gumagamit ng petrolyo sa tuwing nanghuhuli ng isda. Ayon sa grupo, dapat nang isulong ng Pilipinas ang paggawa ng sarili nitong biofertilizer. Alas 6:49 na po ang ating tamang oras ngayon. Production natin. Tulak pa yung organic agriculture production natin. And then yung balanced fertilization strategy para imbis na totally synthetic or petroleum-based inputs, it will be a combination of organic and inorganic fertilizer. So makakatipid po tayo in terms of fertilizer cost.
Yan nga po ang tinig ni Leonardo Montemayor, ang chairman ng Federation of Free Farmers. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at